Day off ko ngayon, yes. At naisip ko namang vlog, gagawa tayo ng reaction video. Ito yung nabasa ko. Sabi is, iba talaga ang peace of mind kapag may pera ako. Hindi ako stress. Parang ang gaan ng araw ko lagi. Hindi mayaman pero komportable. Tama ka dyan, sis. Talagang magaan ang pakiramdam kapag may pera ka. Kaya dun sa nagagalit sa akin na nag-post ako na, yun nga, mas magandang ipamana sa anak is generational wealth kaysa utang at sama ng loob. Nagalit siya, te. Nagalit siya dahil ang sabi niya ay, hindi mo naman madadala ang pera sa hukay. Yes, te, hindi mo talaga yung madadala sa hukay. Pero nasa iyo yun kung gusto mong dalhin, okay? Huwag kang ma-stress sa dun sa hindi mo naman madadala ang pera sa hukay. Ang isipin mo is, makakatulong ang pera upang makapamuhay ka ng maayos, tahimik, payapa, hindi stress, hindi namang problema kung saan mo kukunin ang pera, kung saan mo kukunin ang pambayad ng, kung ikaw ay nangungupahan pa ng bahay, okay? Kasi kung hindi mo pa na-experience, kung hindi mo pa na-experience or nararanasan ang hirap ng buhay, I don't know, or hindi ka pa rin natitinag sa hirap ng buhay, problema mo na yan, girl, okay? Problema mo na yan kung hindi mo pa nadidiskubre ang mundong ginagalawan mo, okay? Siguro ay hindi ka pa aware sa mundong ginagalawan mo, siguro ay hindi ka pa nakakaranas ng matinding hirap sa buhay, kaya hindi mo alam, kaya okay lang sa'yo na sabihin mo na, hindi mo naman madadala ang pera sa hukay. Pero ako kasi naranasan ko, na hindi masaya ang buhay mahirap. Napakadami ng mga panahon na kukunti lang yung ikinasaya ko. Dahil natatandaan ko nung kabataan ko, ang masaya lang dun is, naalala ko nung bata pa ako, is yung lalabas ako ng bahay, na kasama ng mga kalaro ko, maglalangoy sa ilog, pupunta sa ilog. At yun ang libangan namin, pumunta sa ilog, maglangoy sa ilog. Yun, masaya yun, magpadaos-dos dun sa putikan, or pag umulan kasi maputik eh. So ang ginagawa namin, gumagawa kami ng padaos-usan, yung slide kumbaga, na putik. So ang saya, tas diretso dun sa tubig, 'di ba? So yun, masaya yung ganong buhay sa amin. But napakadami nung mga panahon na stress ka kesa dun sa saya. Kaya ang nahiling ko noong bata pa ako na sana is may pera ka, and at the same time, pera ka kahit hindi mo naman kailangang maging mayaman pero may pera ka, sapat na para makabili ka ng pagkain nyo, pag nagugutom kayo, makakabili kayo ng pagkain na gusto nyo, maluluto nyo yung mga cravings na gusto nyo. Halimbawa, nag-craving ka ng adobo, diba? May pera ka, bili ka. Punta ka sa talipapa or palengke, bili ka lang ng pang-adobo. Oh, ang saya mo na, diba? Ang sarap sa pakiramdam. Sige nga, subukan mong ibili ng pera kung wala kang pera. Subukan mong sabihin niyang, di mo naman madadala yung pera sa hukay. Sige nga, subukan mo yan kung magagamit mo yan dun sa talipapa para makabili ka ng pang-adobo. Sige, kung anong sasabihin sa'yo. Okay? Ito ang tatandaan, na habang nabumuhay tayo ay kailangan natin ng pera para makapamuhay ng maayos dito sa mundong ibabaw. Para makapamuhay ng hindi ka kinakabahan kung saan ka kukuha ng pangbayad ng upa sa bahay, pangbayad ng kuryente, pangbayad sa tubig, pambili ng pagkain sa araw-araw, pamasahe, papasok sa trabaho araw-araw. Kung nagtatrabaho ka ng araw-araw at walang pahinga ng Sabado at Linggo, araw-araw ka ding mamamasahe at araw-araw ka ring mamamasahe pa uwi. Papasok sa trabaho, pauwi sa bahay. Yes, araw-araw mo yan, nagagastusin mo. Saan ka kukuha nun? Sige nga, sabihin mo sa akin. Sabihin mo. Sabihin mo sa akin yan. Okay. Kung halimbawa magkasakit ka or ang mga anak mo, saan ka kukuha ng pera, pambili ng gamot, 'di ba? Kung ikaw may binabayaran pa, yung cellphone mo ba? Kagaya ng cellphone. Ito bang cellphone? Wala ba itong load? Diba? May load yan. Load, pero dito ang tawag ay minutes. So, minutes ang laman nito. Or plan, ganyan. So, ito ay hindi naman ito magagamit kung walang minutes, walang plan, walang load. Paano mo gagamitin yan? Makiki-wifi ka pa. Yung wifi ba, libre? Sige, punta ka sa mall, doon may libre. Pero kung wala ka sa mall at nasa inyo, makakalibre ka ba ng wifi?
Unless yung kapitbahay mo, hindi pa niya alam kung paano maglagay ng password sa wifi niya, then yes, makakakonek ka ng wifi. Okay? So, kailangan ng pera habang nabubuhay. Hindi naman kailangan sambahin ang pera, hindi naman kailangan na payamanin mo kung ayaw mong yumaman. Nasa sayo yan, girl. Okay? Nasa iyo yan kung ayaw mong yumaman. Nasa iyo yan kung kontento ka na sa buhay na kumakain 3 beses isang araw. Nasa iyo yan. Ikaw ang hawak ng buhay mo. Ikaw ang magkokontrol ng buhay mo. Ikaw ang magdidesisyon sa kung anong buhay na gusto mo, okay? Kung gusto mo nang nahihirapan, nasa sayo yan. Kung gusto mo nang maalawang buhay, nasa sayo yan, okay? Yun nga, itong sinasabi ko, habang nabubuhay tayo is, kailangan malaki ang tulong ng pera upang mapanatiling maayos ang ating pamumuhay. Dahil, sabi mo na hindi madadala ang pera sa hukay, bakit bukas batsugi ka na? Bakit mamaya batsugi ka na? Hindi mo alam kung gaano ka katagal ang mabubuhay dito sa mundong ito. Eh kung ikaw ay pahabain pa ang buhay, halimbawa ay umabot ka pa ng 90 years old, 100 to 105. See, sa palagay mo, paano mo matutustusan yung mga pangangailangan mo pag humantong ka ng ganong edad, 'di ba? Saan ka kukuha para ng panggastos, ng pangkain? Hindi ka na ba kakain? Hindi mo na ba kailangan ng tirahan? Hindi mo na ba kailangan ng mahihigaan? Saan kayo higa, 'di ba? Okay lang ba sa iyo kung halimbawa doon ka na lang sa kalye matutulog, wala ngang bahay kasi nga wala ka ring pangrenta sa bahay, 'di ba? So kailangan ng pera upang magkaroon ng maayos sa pamumuhay sa buhay na ito. Okay? Ako ang sarap naman siguro maging milyonaryo. Hindi ko paano ba, hinangad na maging mayaman? Actually, hinahangad ko na din na maging mayaman kasi ang sarap maging mayaman kaya. You know, kasi pag naging mayaman ka, or not just mayaman, pero yung komportable nga sa buhay, yung hindi mo po problemahin ng pera. Bakit? Kasi ikaw, sabi ko nga, makakapamili ka ng buhay na gusto mo. Makakapamili ka ng trabaho na gusto mo. You know? Makakapamili ka ng lifestyle na gusto mo. Kasi kung halimbawa, wala kang pera, wala ka ding choice. Kasi, syempre, may stuck ka sa buhay at desisyon na meron ka sa ngayon. Kumpara sa may pera ka, makakapag-desisyon ka na, halimbawa, sa isip mo, ayoko na ng mundong ginagalawan ko dito sa ngayon. Ayoko na, nilipat na lang ako ng ibang bansa. Yes, your choice is, meron kang desisyon para lumipat ng ibang bansa. Yun. So, nagalit siya kasi nga, hindi daw naman madadala sa hukay. Bakit daw kailangan ng pera? Wala ka bang mga anak? May mga anak siya, I know. Kasi kilala ko siya Ang dami niyang anak, hindi ko alam kung ilan. Yung bang mga anak mo hindi mag-aaral ng college? Hindi nila kakailanganin ng pera? Girl, magka-college yung mga anak mo, magkano ang tuition yan? Sa palagay mo, hindi ka kailanganin ng tuition? Hindi ka kailanganin ng pera? Subukan mo pumunta sa school. Mamili ka ng kurso na gusto mo. Subukan mo kung may apply mo yung pananaw mo sa buhay dun sa school. Kung hindi mo, sabihin mo doon sa school, kasi hindi ko naman madadala yung pera sa hukay. Halimbawa, gusto niya mag-criminology. Wala kang pera, paano ka makapag-criminology yung anak mo? 'Di ba? Kaya, pera ay kinakailangan sa mundong ito. Okay? Kung nagagalit ka dahil gusto kong ipamana sa anak ko ay generational wealth, sorry, kasi yun ang pananaw ko sa buhay. Totoo naman, ayokong ipamana sa anak ko ang utang at sama ng loob, okay? At ayoko ring maging burden sa anak ko pagdating ng panahon. Gusto ko na kahit pa paano pagtanda ko ay makapamuhay pa rin ako ng maayos, ng naaayon sa pamumuhay na gusto ko. Nung hindi ako nahihirapan sa pera, hindi ko iisipin kung saan ako kukuha ng pambili ng pagkain, pambili ng gamot. Kasi may mga maintenance na din ako, ang dami kong mga maintenance. Okay, ang dami kong mga gamot. Meron akong tinitake na gamot sa allergy, basta ang daming gamot. So, tinitake ko yan, lalo na pag umaatake sila. So, yun. Kailangan ng pera para dyan, girl. Kung ikaw, wala ka pang mga maintenance, then that's good for you, you know. Pero one day, hindi mo masasabi na sa kanya-kanya kasing katawan niya ng tao. Merong mga tao na tumanda na walang mga maintenance sa buhay. At meron namang mga
tao na tumanda na ang daming maintenance sa buhay or nabubuhay na puro maintenance sa buhay. So, napakaswerte ng mga taong walang mga maintenance, okay? Yun. Ay ako, bata pa lang ako, ang dami ko ng mga iniinom na gamot. Hopefully yung atay ko is makasurvive hanggang at least 60, But, we'll see. Anyways, yun ang kailangan upang hindi ka mahirapan sa pamumuhay. Pera. Okay? Sana makatulong. Bye!